Isang araw, habang nagtitiktok ako, may nakita akong video ng isang kwento. Isang kwento na napakaganda at maraming marirealize tayo. Merong isang mayaman na sa sobrang yaman niya, nakalimutan niya na ang Panginoon. Isang araw itong mayaman na to, napagdesisyon na niya na maglakbay sa ibang bansa. Sumakay siya ng barko at naglayad. Habang naglalayag yung barko na yon, may dumating na bagyo at sinalpok ng malalakas na alon yung barkong sinasakyan niya. Lumubog yung barko at napalad siya na siya lang yung nakaligtas. Nagising siya na nasa isang isla siya na walang katao-tao ni isa. Habang nakaupo sa puno, sa ilalim ng puno, nakaramdam yung tao na ito ng gutom. Kumalamin sa sikmura niya. Pero naisip niya na wala pala ditong Grab, Foodpanda, 7-Eleven o Jollibee, McDo na pwede akong umorder. O wala yung mga katulong niya para ipagluto siya ng pagkain. Ngayon, nag-worry yung mayaman na tao. Paano kaya ako kakain? And then, bigla siyang napatingala sa langit. Naalala niya yung Panginoon. Sabi niya, nag-pray siya. Lord, sana magkaroon ng pagkain kasi nagugutom na ako. At napagdesisyon na ng tao na ito na maglakad-lakad. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng puno ng saging na may bunga, na hinog na. Kinuha niya yun, kinain niya, at nabusog siya doon. At naglakad ulit siya. At habang naglalakad ulit siya, nakakita naman siya ng puno ng nyog. Pumimita siya ng buko, ininom niya, kinain niya. Nabusog siya. At naglakad ulit. Habang naglalakad itong taon na to, nakaramdam siya ng pagod at umupo siya. Habang nakaupo siya, naisip niya na, teka, paano pala to pag umulan? Wala akong masisilungan. Tumingin siya sa langit, nag-pray siya. Kaso yung problema kasi lang, hindi siya marunong gumawa ng kubo. Nag-pray siya ulit. Lord, sana magkaroon ng mga materyales para makagawa o para makagkaroon ako ng kubo. At naglakad siya ulit. Habang naglalakad naman siya, nakakita siya ng maraming kahoy at damo na tuyo. In short, nakabuo siya ng kubo. Eh di nandun na siya sa kubo niya. Siyempre, sarap. May kubo na ako. Di na ako mag-worry na. Kahit umulan pa yan, okay lang kasi may kubo na siya. Habang nasa kubo itong taong ito, naisip niya na mag-imbak ng pagkain. Para kahit magtagal siya dun, mabubuhay siya kasi may imbak siyang pagkain, di ba? Nag-pray siya ulit. Lord, total, mabait ka naman sa akin. Bigyan mo akong pagkain na pwede kong maipon dito sa kubo ko. In short, naglakad siya, nakita siya ng maraming puno, bungang kahoy, nakaipon siya ng pagkain na sa kubo niya. Eh di na nga, sabi niya, okay ito, kahit di ako lumabas ng ilang buwan, mabubusog ako dito, mabubuhay ako kasi may pagkain na ako. Sarap buhay ko dito. At dumaan yung ilang araw na naboring yung tao na yun, lumabas siya ng kubo. Naglakad-lakad siya sa talampasigan, lumangap ng sariwang hangin. Medyo nakalayo siya ng konti, biglang kumidlat. Sa pool, yung kubo niya, sunog. Pati yung pagkain inipon niya. Alam niyo ginawa ng tao na yun? Tumingala sa langit. Sinisi niya yung Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit naman ito ginawa? Binigyan mo na ako ng pagkain. Pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako. Parang ganun yung gutin. Pinaramdam mo sa akin yung blessing. Pero babawiin mo din pala. Nakatulog yung tao na to na sinisisi niya yung Panginoon. At pagkagising niya, kinabukasan, narinig niya ang daming tao. At naisip niya, teka, nananaginip ba ako? Mga tao, di ba dapat ako lang dito? Ako lang dito. Pag dimulat niya ng mata niya, nakita niya yung mga Coast Guard.
Sir, okay lang ba kayo, sir? Kamusta kayo, sir? Kamusta yung lagay niyo? May pasakit ba sa inyo? Sabi ng mga Coast Guard. Bigla siya nagtanong, teka, paano niyo ako natuntun dito sa isla na to? Ang layo nito sa Kabiasnan, ah. Sabi ng mga Coast Guard, sir, kasi kahapon, habang nagbabangka kami, nakita namin yung usok. Usok na nanggagaling dito sa kubo na tinamaan ng kidlat. Yun yung kwento. May dalawang realization na ako napansin dito. Para sa akin lang naman to. Number one is, minsan kahit i-please tayo ng Panginoon, minsan kahit nasa atin na yung favor ng Panginoon, nakakalimutan pa rin natin magpasalamat sa Kanya at nakakalimutan pa rin natin siya. Sample mo yung kanina yung kwento, di ba? Kahit ina-answer ni God yung prayer niya, wala kang mapansin na, Lord, thank you sa pagkain, thank you sa kubo, thank you, safe ako. Wala. Ganon din tayo minsan eh. To the point na yung Sunday na lang sinasakripisyo pa natin para sa pansariling kasiyahan natin. Dahil sa tinatamasa natin yaman, uy, mayaman ako, may pera ako. Sige, kahit Sunday, magre-relax ako. Magta-travel ako. Kasi may pera ako. Nasa sobrang favor ni God sa atin, nasa sobrang daming blessing, minsan nakakalungkot na nakakalimutan natin yung si Lord mismo. Yung pagpapasalamat sa Kanya, pagpupuri sa Kanya. Number 2 realization, sa sobrang struggle na minsan na nararanasan natin, nakakalimutan natin yung purpose ni God kung bakit natin nararanasan yun. Yung taong mayaman, di ba tinamaan ng kidlat yung ano niya, yung kubo niya, at anong nangyari, sinisyo niya yung Panginoon. Hindi niya nakita yung purpose na, kaya pala tinamahan ng kidlat para makita ako, maligtas ako dito sa isla. Sipin mo, kung di tinamaan ng kidlat yun, di makikita ng Coast Guard yung umuusok. Diba? Ganun tayo minsan eh. Kapag dumaan na yung struggle, yung problema, nakakalimutan na natin yung purpose at sinisisi na natin yung Panginoon. Diba? Ganun tayo minsan mga tao. Na pag-break lang yung jowa mo, na di mo lang nabili yung gusto mo, na yung pangarap mo, hindi mo na naabot agad-agad, na hindi ka lang agad na-promote, parang sinisisi mo na yung Panginoon. Or kaya, may business kang tinayo, na sa una malakas, pero humina din. Parang sabi mo, Panginoon, ba't mo pinarana sa akin yung blessing kung babawiin mo din pala? Minsan ganun tayo, nagiging ganun tayo. Nakakalimutan natin yung purpose ng mga pangyayari. Dahil sa pressure, dahil sa struggle, dahil sa problema. So ano yung dalawang realization? Number 1, sa sobrang favor ni God sa'yo, sobrang ina-answer niya lagi yung prayer mo. Nakakalimutan mong ibalik sa Kanya yung dapat sa Kanya. Number 2, nakakalimutan natin yung purpose. Alin ka dyan? Yung una na nakakalimot. Yung feeling mo, guilty ka ba dito? Nakakalimutan mo si Lord at ang daming blessing na dumarating sa'yo. O yung pangalawa na dumadaan ka sa pagsubok ngayon at naranasan mo sisihin yung Panginoon. Lagi mo tatandaan na may purpose lahat ng yan. At lagi mo tatandaan na deserve ng Panginoon na pasasalamatan sa lahat ng blessing na natatanggap mo. Sa lahat ng favor na binibigay niya sa'yo, deserve niyang pasalamatan. At higit sa lahat, may purpose siya sa'yo. Di ka niya iiwan sa ganyang sitwasyon. May purpose siya sa'yo kung bakit mo pinagdadaanan niya. Sana nakatulong tong video na to para sa'yo, kapatid. Salamat. God bless.